Congratulate natin si General Torres sa kanyang 3-star general. Uy, palakpakan! Imagine mo, palakpakan ng another lose-lose. Pakagaling mo, Torre. Imagine, grabe. Puro kabalbalan ng ginawa mo, tapos napopromote ka. Walang iya. Ikaw ang unang-una na pulis na gumawa niyan. Puro kabulastugan, pero na-promote. Alam mo, kaya ito masamang masamang pangitain ito para sa mga pulis. Kasi parang, di ba, nakita natin, yung PNP chief, parang dina-downplay yung paggamit ng droga. Kita natin ngayon sa social media, nuknukan, pati bata, teenager, nagdodroga na sa social media. Mga vlogger ngayon, ang binablog, puro sa droga na. Dahil nga, sabi nila, hindi naman daw ng lahat ng nagdodroga addict, yung iba nag-overtime lang. Saan ka makakita ng ganyan? Tapos makikita mo talaga yung trend Si Abalos, nagmamalaki, nahuli ko si Alice Guo. Wala pa namang si Alice Guo, wala pa naman siyang conviction. Nahuli ko si Pastor Kibuloy. Wala conviction. Ang dami-daming magandang ginawa sa bayan. Tatakbo ng bayan. They have to answer. Ang dami-dami nilang dapat sagutin. Ang dami-dami nilang dapat sagutin tungkol sa mga pangako nila na food security. Ang dami nilang dapat sagutin tungkol dyan sa budget. Ang dami nilang dapat na resibo na dapat pinapakita kung saan napupunta ang perang ginagastos nila, asa ng mga flood control projects, kinamamatay ng mga bawat Pilipino yan. Paparating na uli yung ilang buwan na lang, paparating na uli yung tag-ulan, babahain na naman tayo. Inodit nyo na ba yung mga flood controls na pinondohan niya ng bilyon-bilyon? Mag-isip kayo ng paraan kung paano ang mga infrastructure projects natin ma-audit dahil lahat kayo nandyan, contractor din mga putang ina ninyo. Build our nation. Kung ang pipiliin ninyo ang mga katulad ni Congressman Barbers na yung asawa niya may utang na 29 million worth of luxury bags, anong mangyayari sa Surigao? And then, I just have to react on this because Ace Barbers said several times, ganyan ba kayo pinalaki ng magulang ninyo? Mura ng mura. Well, Ace Barbers, ganito ako pinalaki ng magulang ko. Tumatayo ako sa mga abusadong kagaya mo. Ikaw, hindi mo mahal ang Surigao. Bulat na yun. Yung mga minahan dyan sa Surigao, ano na nangyari? Ang ganda-ganda ng probinsya ninyo. Yung minahan sa inyo, ano na? Ano ang nagawa? Tagal-tagal mo ng public official. Anong nagawa mo para sa kapwa mo sa Surigao mo? I mean, these are the things that you should ask yourself. And these are the people who will not answer questions. Instead, pipit-pitin ka, titirisin ka. Bakit? Kasi ordinaryong tao ka lang. Nakahanap ka ng katapat, Ace Barbers, kasi hindi kami papayag na ganun-ganunin lang ninyo, tapak-tapakan lang ninyo, and I think sa uri ng sa uri ng pagtrato ninyo sa mamamayan, na para bagang kayo ang amo namin. Someone has to say, let's stop this madness. Lalaban kami, and lalaban kami hanggang dulo. Kita-kita tayo sa finals. And kung akala ng mga kongresista na tatahimik kami dahil pinatawag nila kami sa kongreso, parang ang feeling ko lalong umingay. So, backfire. Oo, di lang yun. Ang mga sumusunod sa amin, nagbabasa sa amin sa social media, lumalakas na rin ang loob. Kasi nare-realize na rin na hindi lip service ang nasa saligang batas. Nakikita nila na buhay ang saligang batas, buhay ang aming mga karapatan, at buhay na buhay ang spirito ng 1898. Yes. At nga pala, ang pagmumura tulad ng ginawa kanina ni Joey ay hindi po libelous. Okay? Linawin po natin yan ayon sa Korte Suprema, may desisyon na dyan na ang mga ganyang expression at emosyon, mga putang inang ganyan, hindi po libelous. Parang hindi ba kapani-paniwala pag ako yung nagsasabi ng putang ina? Ang sa akin lang po, yung panawagan ko sa mga kapwa ko butante, huwag iboto ang stupido. Bigyan ako ng example ni Attorney Trixie, yung sabi niyang baka fake news ngayon, tapos bukas, yung noon ng paniniwala